Hindi naman bago ito mga ganitong pabalita sa Bureau of Immigration. Tinanggal yung 4 na abogado na hindi pa na tinuturan ang pangalan. Ako, naniniwala ako na kapag ikaw ay isang opisyal ng pamahalaan o nagtatrabaho ka sa pamahalaan na sinisweldohan ka ng taong bayan, wala na yung katwiran na, hindi pa naman kinakasuhan hindi pa naman nadidesisyonan ng kaso bakit babanggitin ka agad natin ng pangalan? Yan, kumisan yan ang pinagtatalunan pa rin namin dito sapagkat naniniwala ako na kapag may pangalan na, ay banggitin natin. Bahala na siyang magpaliwanag sa presinto. Ganito, tinanggal na sa pwesto yung 4 na abogado ng Bureau of Immigration na isinasangkot sa pagbibigay ng visa. Matindi ho ito sa pagbibigay ng visa sa mga dayuhang nagtatrabaho sa mga pekeng korporasyon sa Pilipinas. Kita nyo, si Presidente ay panay ang abroad at ang kinakatwiran ng Malacanang ay upang mag-invite ng mga investor sa ating bansa. O di ba, may ginagalaw ka, may gusto tayong palitan sa ating saligang batas yung tungkol sa economic provision para daw makainganyo tayo ng mga negosyante. Kung ating mga mainganyo naman mga negosyante ay magtatayo ng peking corporation, ay nako. Tapos peking corporation na bibigyan ng visa yung mga nagtatrabaho. Nirekomenda na ho ng Immigration sa Department of Justice, Secretary Remulla. Aksyon ang kagad natin. Alam mo namin, mabilis kayong maksyon. Nakasuhan yung 4 na hindi pa rin pinapangalan ng abogado. Pangalanan na ho natin, Secretary Remulla. Bahala sila magpaliwanag. Pera ng bayan ang sinesweldo sa kanila Kita nyo, inalis lang ho ninyo sa pwesto. Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Paano naman yung pera namin? Libo-libong mga pre-arranged employment visa ang naipalabas ho sa mga dayuhan. Karamihan dito ay nagtatrabaho daw sa Pogo. Di mga Chinese na naman ito. Kundi Chinese, Vietnamese. Base ito sa petisyon ng mahigit sa 500 peking korporasyon. Ano ba yan? Ay, nako. What is happening to our country, Mr. President? 9 na minuto bago mag-ika-9. Andun na? Okay. Si Christian Yusores. Dumating na raw sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Christian, good morning. Magandang umaga, kabayan. Pasado alas 8:30 ngayong umaga nang dumating ito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para nga sa promulgation o pagbababa ng hato ng anti-graft court sa kanyang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Alas 9 ngayong umaga ang schedule ng promulgation at kung ito ko nagkakamali ay nakita kong kasama niya kanina yung kanyang kapatid na si General Estrada. Mahigit dito sa ngayon, kabayan, maraming na mga pwerso ng pulis at mga security personnel ng Sandigan Bayan ang nakabantay sa pintuan at sa bawat palapag ng Sandigan Bayan. Inaabangan natin, kabayan, dahil inaasahan din dadating dito maya-maya ang kanyang kapwa-akusado na tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kabayan, sinapot ng halos sa 10 taon itong kaso si Senator Estrada at kung maaalala nga natin ay nakulong sa PNP